Pablo Olivares. At para sa ulat, nandito po si Ina Reyes. Nagdaos ng kaarawan ng ating minamahal at kagalang-galang na presidente ng Olivares College na si Dr. Pablo Olivares noong August 17, 2007. Bago nagsimula ang lahat ay nagkaroon muna ng misang pasasalamat na dinaluhan ito ng mga kanyang pamilya, kaanak, guro at mga estudyante ng OC. Pagkatapos ng misa ay nagkaroon ng iba't ibang programa at pinagbidahan nito ng mga estudyante ng OC. Masaya at maayos ang pagdiwang ng kaarawan ng ating minamahal at kagalang-galang na si Dr. Pablo Olivares. Para po sa iba pang balita, manatili po lamang nakatutok dito lang yan sa Movie Campus Patrol. Sagabal sa gawain pag may nararamdaman ka. Kung hindi maaagapan, maaaring lumala. There was a time na talagang desperado na ako dahil ultimong pagbangon ay di ko na kayang gawin. Sa patuloy na pag-inom ng Arthro sa ilalim ng pangangalaga ng inyong doktor, baliksigla ang katawan ni Mang Eduardo. Talagang malaki ang utang na loob ko dito sa Arthro. Sa tulong ng Arthro, kaya ko nang i-manage ang aking karamdaman. Gayon, medyo at ease na ako. Seguridad sa loob ng Olivares College, atin pong alamin mula kay Angelo Ruiz. Nandito ako ngayon sa labas ng Olivares College at kanina lamang nakapanem ko ang puno ng seguridad na si Ginoong Ed Candare tungkol sa pagpapatupad ng seguridad dito sa Olivares College. Yung mga karaniwang problema na hinaharap niyo sa pagpapanatili ng seguridad dito sa Olivares? Well, one of them is the wearing of school ID. Generally, the student used to wear ID upon reaching Ate Aida, but the moment they're already after the security office, they used to remove it. But the moment we accosted it, say, sir, inaayos lang. Sir, paano niyo po ba nire-resolve yung mga problemang ito? Okay, most of the problems about the student, we refer that to the Dean of Student Affairs who is charged of the students. We help one another. Gaano po ba kahigpit yung seguridad dito? Well, we are doing our best for the students, but we are now open to the public. So we are trying our best to cope up with that requirements. Ano po bang mensahe niyo sa mga estudyante? Okay, these are my messages to the students. Please cooperate with our guards. They are just under order to implement the school rules and regulation, and at the same time, please do follow all the rules and regulations stipulated in our student handbook. Sir, thank you po, sir. Okay. I hope you receive a good grades. Yes, sir. Okay? Kung aking naiulat tungkol sa seguridad dito sa Olivares College, ito po si Angelo Ruiz, nag-uulat. Manatili po lamang nakatutok, kami po ay magbabalik. Pagkaraan, natin ang mapaalala. คาดกำเนิดคิดให้ดูให้พิเศษ At para sa kalagayan ng trapiko, nandito naman po si Jackie Labrera. Jackie. Yes, Pinya! Nandito ako ngayon sa kahabaan ng Sukat Road kung saan makikita natin ang dali ng trapiko. Para sa mga motoristang manggagaling sa Baclaran papuntang Sukat, ay mapapapunta naman na maluwag ang dali ng trapiko. Samantala, sa kabilang dako naman, makikita natin ang mga motorista papuntang Baclaran ngayon na naggaling sa Sukat. Ay para din, maluwag din ang daanan. Maganda rin ang usad ng mga sasakyan. Kung magpumula naman tayo sa Sukat hanggang papunta dito sa intersection ng Ewan ko, pansin nyo na masigip ang trapiko dito. Dahil na rin dito
Ginong Merced. Salamat, Nina. Ang oras sa buong kapuluan, alas 7:15 ng umaga. Bawat balita, may suliranin. Bawat suliranin, apektado tayo lahat. Samahan niyo ako upang hanapin ang mga points of impact ng bawat issue. Ang Olivares College ay nasa proseso ng pagtahak patungo sa estado ng pagiging isang universidad. Ang mga mag-aaral at SSG ay may malaking papel na ginagampanan sa pagtupad ng pangarap na ito. Para bigyan ilaw ang isyong ito, kakausapin natin si Ginoong Rochester John Sales, Pangulo ng SSG. Magandang umaga kay Chester. Magandang umaga rin. Bilang pambungad, ano sa palagay mo ang naging pinakamalaking ambag ng SSG ngayong first sem? Sa ngayon, marami naman kaming nagawang proyekto. Pero kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakamalaking nagawa namin is siguro yung representation ng mga estudyante outside ng school. Isa na dito yung proyekto namin sa Oplan Linis at mga seminars outside para mas makilala yung school ng Olivares College. Paano nyo nire-resolve ang mga issue tungkol sa mga proposal na binabasura ng admin? Sa ngayon naman, wala pa namang kaso na ganyan. No? Wala pa namang naibabasura yung admin sa mga proposal namin project. Katunayan nga niyan, very supportive ang admin sa SSG sa ngayon. Ano ang plano nyo ngayon darating na second sem? Plano, siguro kung ano yung mga major plans namin para ngayong second sem is yung preparation namin para sa intramurals, tsaka yung para sa foundation day. So far, yun pa lang yung naka-line sa mga plans namin. Bilang SSG, anong may papayo mo sa lahat ng mga Olivarian? Para sa mga estudyante, tulad nga ng sinabi namin at pinangako namin sa inyo, yung side ng SSG ay para sa inyong mga estudyante. Yun lang. Mag-aral lang kayo ng mabuti. Yun lang po. Bilang isang Olivarian, kailangan natin gawin ang ating mga kaya para sa pag-unlad ng institusyong ito. Lahat ng pag-unlad ng OC ay tayo rin ang makikinabang. Salamat kay Chester at good luck sa iyong administrasyon. Magbabalik ang MOVE Campus Patrol. Dumako naman po tayo sa handog paglilingkod hatid sa ating ni Vivian Salas. Samantalang para naman sa ating handog paglilingkod, isang programa ang inulunsad ng Olivares College para sa mga kababayan nating kapuskalan. Ito ay ang libreng pagpapaaral mula preschool hanggang kolehiyo. Ito ay pinamumunuan ni Ginoong Joel Abugan. Ating saksihan ng mga taong bumubuo dito. Good morning, sir. Good morning. Ano po yung programang ALS? Okay, ang ALS stands for Alternative Learning System. This is a relatively new program of the government. This is under DepEd, and it caters to those who are out of school youth. Kailan po ito nagsimula? Okay, ang ALS maybe is about 3 to 4 years already. Bukod naman po sa ALS, ano-ano pa po yung mga programa ng Olivares College para sa community outreach? Okay. Marami tayong programa para sa community. Under education, we have what we call the preschool program, and not only that, of course, we have the alternative learning system, and we have our
scholarship not only for the college but also for elementary, high school, and of course college. Maraming salamat po. Wala naman. Bakit niyo po naisipang i-enroll dito ang inyong anak sa preschool? Kasi yung mga kapitbahay namin dito nagdagaling. Kasi sabi nila, maganda daw dito magturo. Natututo talaga ang bata. Basta kahit Tagalog, saka ano talaga yung libre. Napakalaking bagay sa akin. Ang hirap. Paano po nakakatulong sa inyong programa? Malaking bagay yung walang bayad, saka minsan may mga ibang sa mga bata, at saka yung mga teachers. Papasalamat kami, grabe ang kanilang hirap sa mga anak namin. Talagang makulit. Pero naaalagaan nila may age na sa mga CCR. Napakain nila pag yung mga tao nakakain nila, sinusubukan nila. Kaya, iwan-tuwan. Salamat po. Paano ka binago ng programang ito? Malaki po. Malaki kasi imbis na nasa bahay lang ako, na andito rin ako kasi natututunan ko rin yung, imbis na hindi ko natututunan sa iba, natututunan ko rito at least kahit papano, may nalalaman ako sa loob dito kaysa sa labas. Nagpapasalamat po kami dahil kung nagpapaaral po sa amin dito, lalo na po kay Sir Eric Enobaras, saka po kay Sir Joel, saka po sa ibang estudyante na tuturo din po sa amin. Maraming salamat po. Isa lamang ito sa mga programang hatid paglilingkod ng ating mahal na konsehal Dr. Eric Olivares. Ito po si Vivian Salas para sa Handog Paglilingkod. Para sa balitang pangkalusugan, narito ang hyper na si Anshari Alonto. Hello guys, ako po si Anshari Alonto at ang topic po natin ngayon is all about healthy living and lifestyle. Kasama ko po ngayon ang Olivares College, Kultura Dance Symbols para tulungan tayo kung paano maging healthy at masagana ang ating buhay. Guys, come on, pasok! Ang sasabihin po natin ngayon is yung popular dance ng Black Eyed Peas, is yung Bebon. May music ba tayo ng Bebon, guys? Ayan, tuturo ko po sa inyo kung paano yung basic movements nito, okay? Ito po yung mga first step na gagawin natin. Start po tayo sa, yan, tutugtog natin. Balik, yung tinatawag namin na pulling, balik, okay, gawin natin guys. Ito muna yung step 1 is 1 and 2. Yung po yung pulling. Okay, again, 5, 6, 10, go. 1 and 2. Pag next step po dyan is yung count na tayo ng 1, then movement. Yan. Tapos, pag magawa na po natin routine na yon, gawa po tayo ng 40 ng babae. Kaya natin ako sa Bebon, parang Bebon. Ayun, okay. Gawin natin. 5 set, go. 1 and 2. Then, rolling lang po. 1, 2, then 3, 4. Ayun. Yun po yung first stanza ng sayaw. Gawin po natin from the top. 5, 6, and go. 1 and 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, 8. Okay? Kuha niyo naman po siguro yun, Ang second step po natin is yung parang sundot-sundot tawag ko dito. I don't know. Kayo na bahala. Okay, yung step po is basic lang. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun na po yung step. May force lang po yun. Start po natin. Hindi diretso Continue tayo. 5, 6, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Yun po ang mga basic steps ng Bebon sa chorus. And ito po yung last step natin. Napakasimple lang. Wait lang siya. Okay? Start tayo. Pag-5 and go. 1, 2, 3, 4. Then rotate 1, 2, 3, and 4. Yun na po yung mga steps, guys. So, play natin yung music from the top and sabayan niyo po kami. Music, please. Okay, medyo nagkakaroon po tayo ng technical problem, pero okay lang yan. Nahihirapan ang musical director na tutulero. Ayan na, guys. Come on, Joy. Hindi ako naman yan. Master na nga Ay, siguro. Go! Shake. 1, 2, 3. Saba. 4.
Wait tayo. Okay, yun lang po yung mga basic ng debut model. It's up to you kung paano nyo i-add ng athlete, siya mo choreography yung sayaw. I'm Manshari Alata. Usapang health po tayo mga kaibigan. Hanggang sa muli. I'll see you around. Manatili po lamang nakatutok. Kami po ay magbabalik. Pagkaraan ng ilang mga paalala. So what are we playing for? Pepsi. Sure. Amateurs. Yeah. Ay para sa ating chika-chika na ating nalagisa at pinakamagandang hayop sa balat ng Olivares na pilit sinagaya pero hindi mapatayan. Walang iba kung si Brado. James Papa Angelo, pinatotohanan mo talaga ang mga sabi-sabi, mga kumuro-kuro na ako talaga ang pinakamagandang hayop sa balat ng Olivares College. Nung nakarang buwan ay pinanap sa Austin Auditorium at tapos lamang ng Fashionista 2007. Isa sa mga nanalo at mga kaibigan dito bilang Mr. and Miss Fashionista 2007 ay si Rose Joy Pinuela bilang Miss Fashionista 2007 at si Edward Lutiero bilang Mr. Fashionista 2007. Pinipin natin ang mga kaganapan nung nakaraang Fashionista 2007. Noong nakaraang September 28 ay ginanap ang Fashionista 2007 sa Aussie Auditorium. Isa ito sa mga highlights ng Psych Week. Tirapan ng mga students ang kanilang mga damit, kanya-kanyang gimmick ang labanan. Pinakilala rin ang mga bagong uniform ng iba't ibang courses. Lumutang ang ganda at kagwapuhan ng mga Olivarians na tulad nila Rose Joy Pinuela at Edgar Del Piero bilang Mr. and Miss Fashionista 2007. At di rin magpapahuli ang mga members na former winners ng contest ay rumampa din sa catwalk. Di mapigil ang ingay lalo nang lumabas si Shane Garcia ang Miss Fashionista 2006. Talagang naging makulay ang fashion show. Pinatunayan talagang pang-hit model ang mga Olivarians. At yan ang mga ganapan dito sa mundo ng showbiz sa buong Olivares College. At ito po ang nag-isa at pagkaganda-gandang prado para sa inyong chika-chika. Isa sa mga pinagmamalaki ng Olivares College, ang volleyball team na OTC Lions. Ating alimin ng buhay varsity sa likod ng tagumpay. Sa ating kasamahan, Ryan Pinaro. Olivarians, andito ako ngayon sa Olivares College at kasalukuyang kasama ko ngayon ang varsity ng Olivares na si RJ. Hi RJ, kumusta ka naman? Eto, okay lang. Pakatapos lang ng game namin, USAA, third kami. 1 week lang po yung pahinga namin. Sa unang katanungan ko sa'yo, paano ka nakapasok sa varsity at ilang taon ka na naglalaro dito? Una, actually nursing yung pinakagusto kong course. May nakapaskil kasi dyan sa labas ng school na for tryout or volleyball. Tapos I decided na mag-tryout ako. Tapos ayun, para makatulong ako sa parents ko. So, excited na kumuha na lang ako ng HRM para makatulong ako. So, yun. So, 5 years na ako dito ngayon sa pagiging varsity coach. Sa awa ng Diyos, sana makagraduate na ako ngayon December. Sa ikatlong tanong ko, ano kaya pinagkaiba ng isang estudyante sa isang normal na estudyante sa isang varsity? Ang pagkakaiba ng estudyante sa amin is
sobrang hirap kasi nahihirapan kami i-balance yung time namin sa pag-aaral. Isipin mo, is yung training namin is 5:30 na madaling araw hanggang 9 o'clock ng umaga. Siyempre, di ba, yung katawan namin is sobrang pagod. Sana sa amin, maintindihan kami ng mga teachers. Hanggang sa muli para sa Balitang Olivarians, ako po si Nina Reyes. Ako po si Aki Luis. At sa ngalan ng mga bumubuo ng MOVE Campus Patrol, maraming salamat at magandang umaga po. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, que todito me dio cuando al amor me llevó. Marimar, costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoró, y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre